Chapter 5. Dahil nga sa pagiging kuryoso ko sa lahat ng bagay, hindi man lang nalaman na nanganganib na pala ang buhay ko. Itinapon nila lahat ng dala ko kasama ang cellphone at bag ko. Itinali rin nila ang kamay at paa ko saka ako nilagyan ng tape sa bibig. Gusto kong magwala magsisigaw at tumakas, pero parang nawalan na ata ako ng lakas. Napatingin ako sa gilid ko kung saan nakaupo si kuya ni hindi ako nito matingnan ng diretso sa mata, dahil alam niya na may kasalan siya rito. Nagpagamit siya sa mga taong ito na manloloko. Hindi ko na alam kung saan nila ako dinala, dahil nakatulog na ako sa biyahe siguro, dahil alam nilang wala na akong kawala sa kanila. Nagising ako sa isang bahay, kanto ko ay katabi lang nito, ang tabing dagat dahil naririnig ko ang paghampas ng alon sa dalampasigan. Ano bang nagawa kong mali para makatanggap ng ganitong kasakiman galing sa kuya ko? Pinaniwala niya pa akong hindi ko talaga siya totoong kapatid, ang dalawang manlolokong ito ang tunay kong pamilya. Nagising ako nang maramdamang may tumatapik sa pisngi ko. Gising na andyan na si boss. Aninong lalaking nagpakilalang Ace. Oh my, good catch boys. Puri pa nito sa dalawang kumidnap sakin saka pumalakpak sa ere. Ngayon ko lang nakilala kung sino talaga ang babaeng yun. Yung blonde and mataas na babaeng sumigaw sa gitna ng mga paparazzi at reporters, ang babaeng nakasalubong ko kanina. Lumapit ito sa akin at biglaang tinanggal ang duct tape sa bibig ko, pinigilan kong hindi umiyak sa sakit saka ito sinaman ng tingin. I already warned you months ago, di kasi nakikinig. She said. Sino ka ba? Pagalit na sabi ko. Umikot-ikot ito sa harap ko sa kanay miwang. Ano bang nagustuhan ni God sayo? I thought nga ay ako parent, ang mahal niya, time flies so fast nga naman ika nga nagulat ako nung biglaan siyang nagpakasal. Malandi itong tumawa. Huwag mong sabihing naputol ang sasabihin ko nang bigla ako nitong sinampal. Yes. Kung ano man yan nasa isip mo ay tama ka. She said at parang baliw na humalaklak. Nakatayo lang sa gilid ang kuya ko kasama, ang 2 taong nanloko sa akin. Ngayon ko lang napagtantong siya pala ang ex-fiancé ni God na nansaboy ng asido sa mukha niya kaya ito nagkaganon. Nagpakuha siya ng lamesa at inilagay sa harap ko. Pabagsak niyang inilagay ang isang pad ng papel at ballpen sa kabinunot. Ang baril ng isa sa kasama ni kuya at tinutukan ako. Nakita ko ang paglaki ng mata ni kuya, pero hindi ito nagbalak na pigilan ang babae. Magsulat ka ng masasakit na salita kay God sabihin, mong nandidiri ka sa kanya at ayaw mo talaga siyang makasama at talagang nagtitiis ka lang para sa pera. Utos nito na hindi ko naman ginawa. Ayoko, matigas na sabi ko. Sinampal niya ulit ako ngayon gamit na, ang baril na hawak, kita ko sa peripheral vision ko na gustong magprotesta ni kuya pero pinigilan siya nung dalawa. Aba nagmamatapang ka pa alam mo naman ding mamamatay ka ngayon. Sabi niya at sinundan ulit ng tawa. Baliw ka na, sigaw ko. Sinampal niya ulit ako. Noon ko pa dapat kinuha sayo si God eh. Dikit ka kasi ng dikit. Sigaw niya. Hindi ka na mahal ng asawa ko kaya ano pang silbi nun, kung papatayin mo ako pero hindi mo parent siya makukuha ulit. Sigaw ko. Itinutok nito ang baril sa sintindo ko at nangangalaiting idiniin sa ulo ang bibig ng baril. Magsisimula kang sumulat o sabog yang ulo mo. She asked. Sinansyahan niya ang isang lalaking kalagan ang kamay ko para makasulat ako. Nanginginig kong hinawakan ang ballpen at saka nagsimulang magsulat. Sinabi ko lahat ng kasinungaling gusto niyang isulat para maligtas ang buhay ko at ni kuya. Nang matapos ang pagsusulat ko na malisbas, ang luhang kanina ko pa pinipigilan ng makaalis na ang babae sa kwartong iyon. Huling lumabas si kuya kaya tinawag ko ito. Kuya bakit mo ba ito ginagawa? Umiiyak na tanong ko. Hindi ako nito sinagot at lumabas na ng tuluyan sa kwarto at iniwan ako. Ilang araw akong nanatili roon ilang araw ko naring nararanasan, ang masuntok at masampal ng baril sa mukha, alam kong puro pasa na ang mukha ko. At sa mga araw na iyon ay hindi ako hinanap ni God. Alam ko naman kung bakit siguro ay nabasa niya na ang sulat na pinagawa sa akin noong bruha. Pero kahit na nararanasan ko ito ngayon hindi ako nakaramdam ng guilt sa pagpapakasal ko kay God. Mahal ko si God at alam na alam niya iyon. Hanggang sa isang araw bigla na lamang bumukas ang pinto ng kwarto at nakita kong si kuya. May hawak itong kutsilyo at lumapit sa akin.
Kinaligan ako nito saka ako nitong tinulungang lumabas. Tumakas ka na Samantha. Pipigilan ko sila, sabi niya saka ako itinulak sa isang yate na nakadaong sa dalampasigan. Kahit nahihirapan at sinubukan kong abutin ang kamay niya. Paparating na ang dalawang lalaki, nakita ko ring puro pasa si kuya. Kuya sumama ka na lang sakin. Hindi pwede bunso, tumakas ka na pipigilan sila ni kuya bilis na. Sigaw niya saka ako itinulak-tulak. May inihagis siyang maliit na bag sa akin saka ito malungkot na ngumiti. Mapatawad mo sana si kuya, bunso. Yun ang huling narinig ko bago ito tumakbo sa direksyon ng dalawang lalaki at pinigilan ito. Mahigpit kong hinawakan ang maliit na bag at pinilit ang sariling tumakbo kahit na alam kong ang bigat-bigat na ng katawan ko dahil sa pambubugbog na natanggap ko sa kanila. Sumakay ako sa yate at sinumulan na itong paandar nilingon ko ulit si kuya sa dalampasigan at nanlumo ako sa nakita. Nakaluhod si kuya sa harap ng isang lalaki habang nakatutok ang baril nito sa kanya. Isang malakas na pagputok ang narinig ko bago yumandar papalayo ang yate kung saan ako sakay. Ang kuya ko, wala na ang kuya ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kaya hinayaan kong pumunta sa kung saang direksyon ang yate. Hindi naman din alam kung saang lugar nila ako dinala. Nang himinto ang yate sa dalampasigan, hindi na muna, ako nagbalak na umalis at tiningnan ang maliit na bag. Binuksan ko iyon at bumungad sa akin ang isang sobra, yun, ang sobrang binigay ko kay kuya noon kasama ang isang papel na nakatupi. Naalala ko ulit ang tawag ni kuya sa akin kanina. Ngayon niya lang ulit ako tinawag na bunso. Mapait akong ngumiti at binasa ang sulat. Dear Samantha, patawarin mo sana si kuya bunso, kung sana ay hindi ako nagpagamit, dahil sa pera sana ay hindi mo yan nararanasan ngayon. Patawad sa lahat ng nagawa ni kuya, gusto ko mang bumawi pero alam kong huli na, ang lahat, alam kong kakaunti lang ang perang nasa sobrang iyan. Iyan yung sobrang iniabot mo sa akin na hindi ko magawang mawaldas, dahil sa hindi ko naman iyon pinaghirapan. Lumayo ka muna rito sa Manila dahil nanganganib peren ang buhay mo, kung sana ay may oras pa ako para samahan ka ay ginawa ko na. Okay lang bunso, at least kasama ko na si Tina sa langit, mahal na mahal ka ni kuya, kahit na palagi kitang sinisigawan at sinasaktan mahal na mahal peren kita bunso. Patawad, nagmamahal, kuya. Umiyak ako ng umiyak matapos mabasa ang sulat ni kuya roon. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob kay kuya dahil alam kong balang araw ay magbabago peren siya. Tama nga ako, pero ngayon naman wala na siya. Wala na si kuya. It's a year ever since Samantha left a letter on our room. I felt betrayed and confused. Why? Why do she have to pretend that she's in love with me? Yung tipong paniwalang paniwala ka talaga na mahal ka niya. Naikuyong ko ang kamao ko hanggang ngayon, hindi ko peren malimutan ang laman ng sulat na iyon. Dear God, I'm sorry pero hindi ko na talaga matagalan, ang pagmumukha mo, sa totoo lang ay nagtitiis lamang ako na makasama ka para magkapera at nang may maipagmayabang. Hindi talaga kita minahal at hinding-hindi kita mamahalin. Sino ba ang magmamahal sa lalaking tulad mo na pangit? Oo nga't mayaman ka pero ang pangit naman ng mukha mo. Ano pang silbi ng pera mo kung hindi mo yan ipaayos? Sa mga buwan na nakasama kita ay puro pakitang tao lamang iyon, walang totoo sa mga pinapakita ko sayo. Nakakasawa na rin ang makasama ka kaya nag-decide akong umalis at sumama sa ibang lalaki. Kakasaya ka sa buhay mo. Samantha, kahit maliit lamang ang mensaheng laman ng sulat na iyon ay ramdam na ramdam ko, ang ilang karayom na tumusok sa puso ko. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan, tama nga ang hinala ko noon paman. Lahat ng tao ay nagtatago sa maskara kahit na may mitsura man o hindi. Hoy, ang gwapo niya ano, narinig kong sabi ng isa babae sa kasamahan niya nang mapadaan ito sa lamesa ko. Sa isang taon na iyon ay binago ko ulit ang pagkatao ko sa pangalawang pagkakataon. Ipinaayos ko ang mukha ko at ibinalik sa dati, naging mas successful ang business ko dahil dito ako nakatutok buong taon, para makalimutan si Samantha pero hindi Kahit pa ilang buwan lamang kaming nagsama iba talaga, yung hatid niya sakin na mapahanggang ngayon ay mahal ko peren siya na kahit masakit, ang mga salitang binitawan niya ay hindi ko man lang nagawang magalit. Hey handsome, tawag ni Brielle sa akin.
I didn't smile at her, instead inayos ko ang gamit ko para umalis na roon at bumalik sa opisina. Hey wait, why did you not accept my engagement proposal? I thought ba we're in good terms na? She asked and tried to cling her hand on my shoulder but I shoved her away. Yes, we're in good terms but I never tell you na kahit maayos na tayo ay magpapakasal na ulit ako sayo. I said. Isa lang ang asawa ko. Si Samantha iyon at wala nang iba. Come on. I've been giving you space para makapag-isip ka sa proposal ko. Siya peren ba? You only met her 1 year ago. Oo at kasal kayo pero makakalimutan mo naman siya kung ipapalit mo ako. She said. I promise paliligayahin kita. Mamahalin kita at hindi na ako gagawa ng ikakasira ng relasyon natin. Just please bumalik ka na sa. Can you hear yourself, woman? And yes, I only met her 1 year ago but she's not like you. Yes, she leave me behind but I know deep inside na may rason siya kung bakit. I said. Don't push yourself to me. You can find someone who's better for yourself, not me, Brielle. I'm already married. Sabi ko. Ha? Already married yet she leaves you behind. 1 year na God. It's been 1 year pero hindi ka pera niya binabalikan. It means hindi ka talaga niya minahal. She shouted. Pinagtitinginan na kami ng mga tao sa buong coffee shop pero hindi ko sila pinansin. I don't care. I don't give a damn about your proposal, okay? Will you stay away from me? You've been clinging ever since mawala ang asawa ko and I don't want her to misunderstood the situation, dahil ayokong makita niya akong naglalako. Matigas na sabi ko. I love my wife so much and I will never love someone else. Hindi na ako susubok magmahal dahil nag-iisa lang ang nasa puso ko. It's only Samantha, Brielle, I'm sorry. Sabi ko saka na ito iniwan roon na nakatunganga. Umalis na ako roon at naglakad na pabalik sa kotse ko nang biglang tumunog ang telepono ko. God confirmed it's her. Thanks, Tyler, I know I can always count on you. I said. Welcome, he said saka na in off ang call. Napangiti ako sa nalaman. I'll get my revenge now. I'll make you fall in love with me again, baby, and if you'll fall, hindi na kita pakakawalan pa. Checkmate. Kakauwi ko lang galing Canada. Oo, nagnatanggo ako sa Canada pagkatapos mangyari iyon. 1 taon akong nawala sa Pilipinas pero parang ang tagal na ng panahong iyon. Hinawakan ko ang hawakan ng bagahe ko saka na naglakad palabas sa exit ng airport. I gained friends way back in Canada. Madali naman silang pakisamahan dali may lahi rin silang Pinoy. Kasama ko nga sa pag-uwi ko ang isa sa mga kaibigan ko. Si Clacton, lalaking-lalaki ang pangalan pero babae kumilos. Bakla kasi siya. Where na ba kasi yung boylet na nakita ko kanina? Sabi niya. Hi, Clacton, relax, di ka mawawala ng boylet, sa ganda mo yan. Sabi ko sabay tawa. Correct. My dear Sam, let's go, uuwi na tayo sa kingdom. Sabi niya. Tara, ay ako na inikutan niya lang ako ng mata saka na ako dinala palabas sa airport para pumara ng taxi. Habang naghihintay at dahil nainip yung bakla, bumili muna siya ng tubig tas yung bruha, kala naman ninakawin, yung gamit kaya ayon dala-dala habang bumibili ng pagkain at maiinom. Kailangon-lingon ako para maghanap ng taxi nang biglang may humantong, itim na kotse sa harap ko. Hindi ako pamilyar roon at nang bumukas, ang pinto agad akong pinanlamigan at parang naistatwa sa kinatatayuan. Hindi maaari, unang balik ko rito siya agad ang bubungad sakin. Pinaayos niya na ang mukha niya pero hindi ko peren malilimutan ang mukha niyang iyon, may peklat man o, wala, alam kong siya yun. Alam kong ang asawa ko yun. Walang iba kundi si Godwin. Hey, hon, miss me. Sabi nito at nakakaloko itong ngumiti sa harap ko. Gulat na gulat ako nang makita kung sino ang nakatayo sa harap ko. Kahit wala na ang peklat sa mukha nito ay naaalala ko peren kung sino siya at kung ano siya sa buhay ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang maglakad ito palapit sa akin at hinapit ang bewang ko. You seem surprised, huh? You should be. Come on, let's go home. He said saka na kinuha ang bagahe ko pero inialis ko iyon sa kamay niya. Sino ka ba? I asked. Baka doppelganger yan yung nanggagaya ng mukha para may mabiktima. Kinunutin niya lamang ako ng noo saka ulit ako kinuha palapit sa kanya,
This time ramdam ko na ang mainit niyang hininga sa tenga ko. Pretending not to know me ha. We'll see about that. He grabbed my nape and pulled me closer to him before kissing my lips. I felt butterflies in my stomach as he deepened the kiss, not minding the people who is now watching us like some scene in the movie. Pilit ko siyang tinulak pero mas hinigpitan niya lang ang yakap niya sa akin. I don't believe those words who were written in that letter you left 1 year ago. He said. Hindi ko na maituloy ang sasabihin ko nang biglang may kumuha sa kamay ko. Will get your hands off of my fiancé bro. It's Clacton, iniba nito. Ang tono ng boses niya yung buong buo na parang hindi ito bakla kung kumilos. What did you say? He asked. Samantha, she's my fiancé. Patuloy na pangpapanggap ni Clacton. She's my wife, hindi pa kami divorce. Sabi niya. At hindi ako makikipag-divorce. Seryosong sabi nito. Ha? I already told you to divorce him, didn't I? Clacton asked before facing me and arching his brows. Pinanindigan talaga nito ang pagiging fiancé ko kuno. Hinawakan ko ang kamay ni Clacton sa kasabay namin iyong pinagsiklop. Itinaas ko iyon sa ere at ipinakita ang sing-sing. Sing-sing. Patsa di ko papata nahuhubad yung sing-sing namin noon. Naningkit ang mata niya sa kanito, inilapit ang mukha sa kamay ko at tiningnan iyon. Isn't that our wedding ring? He asked. Nakataas ang kilay nito. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya saka ko tinanggal ang kamay naming dalawa ni Clacton at dumistansya rito. Ano pa bang gusto mo? I asked. What are you talking about? He asked. Nilangon ko muna si Clacton saka ito sinensyahang mag-uusap muna kami ni God. Kailan ng love life mo tay? May pa-wedding ring, runaway wife ang peg mo? He asked. Halatang nagulat si God sa bigla-bigla ang pagbago ng boses at kilos ni Clacton. No worries papi, di ko bet yang jowables mo tsaka mga kagaya ni Tarzan ang bet ko. Sabi niya. Umalis naman na din ito saka kami naiwan ni God. Hindi pa ba sapat ang binigay kong sulat sayo? Ano pa bang gusto mo? Tanong ko agad. Gusto ko mang aminin sa kanya na, hindi ko talaga ginustong isulat yon pero mapapahamak ulit ang buhay ko at mas worst pa kung madadami siya sa problema kong iyon. I don't give a damn about your letter 1 year ago, what I want to know is why do you keep on running away? He asked. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya na parang hirap na ito sa sitwasyon. Wala naman tayo diba? Hindi naman talaga totoo ang mga nararamdaman namin sa isa't isa kaya bakit ko pa ipagpapatuloy ang pagiging asawa ko sa'yo kung alam ko naman, nagulat ako nang bigla niya ulit akong sinunggaban ng halik. I already told you many times about how I feel. Why won't you accept it? Akala ko ba ay parehas tayo? I thought you love me too. He said frustrated na ito sa mga nangyayari ngayon. 1 taon kong piniling mawala para makalimutan niya na ako at makahanap ng bagong mamahalin kaya, hindi ko inexpect na hanggang ngayon ay ako pa rin ang gusto niya. Ang buong akala ko ay naniwala siya sa sulat ko kaya, hindi niya ako nagawang bisitahin o ipahanap sa bodyguards niya. Kung mahal mo ako bakit ang tagal mo akong pinaghintay? Kung mahal mo ako bakit hindi mo ako hinanap? I asked. Nagsisimula ng manlabo ang mata ko pero di ko yun inalintana. Kahit ang mga taong nasa paligid namin ay hindi ko rin pinansin. I didn't find you because I know you need space to think. I gave you days and months. Hanggang sa umabot ng taon pinagbigyan kita kasi akala ko babalik ka sa akin at aaminin, hindi talaga totoo ang mga pinagsasabi mo sa sulat. Totoo ang lahat ng yun, bakit ba ayaw mong maniwala? Galit na sabi ko. Nagsimulang mamalisbas ang luha sa mata ko habang sinasabi ito. Hindi ako naniniwala dahil hindi sa'yo iyon nanggaling. Maniniwala lang ako kung isasample mo lahat ng yun sa harap ko pero wala eh. Wala, hindi ako naniniwalang hindi mo na ako mahal. Galit niya ding sabi. Umuwi ka na lang God. Hindi ako uuwi hanggat hindi kita na isasama pa uwi. Matigas na sabi niya. Hindi na nga kasi tayo mag-asawa. Pilit ko. Hindi tayo naghiwalay at kailanman ay hindi kita hihiwalayan. Sabi niya ulit. Ang kulit mo. Inis na sabi ko. Uuwi ka sa bahay, sabi niya. Di nga pwede. Pilit ko ulit. Nagulat ako nang kuhanin ito,
ang bagahe ko at isinakay sa compartment ng sasakyang dala sa kanito binuksan ang front seat. Pasok. Tumayo lamang ako roon at hindi ito pinansin. Bahala ka sa buhay mo. You're so stubborn. Sabi nito saka umiling-iling na naglakad palapit sakin, saka ako pina-bridal style na dinala at pinaupo sa front seat. Ano ba ang kulit mo? Inis na sabi ko. Hindi ako nito pinansin at sinuotan pa ako ng seatbelt parang tanga. Umikot ito sa driver's seat saka doon umupo. Hoy! Alam mo bang kidnapping tang ginagawa mo? Saka pinunasan ang mukha gamit ang panyong hawak. Tiningnan niya ako nang nakataas saka nagsalita. Do they still think if I'll shout that you're my wife? Ano namang problema kung kikidnapan ko ang asawa ko? Binigyang diin niya ang salitang asawa ko. Baliw ka na, sabi ko. Yes, I am crazy over you. I'm obsessed with you and I am madly and deeply in love with you. Seryosong sabi niya. Isang salita mo pa niyan bibigay na ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Please go home with me. I miss you so damn much. 3 days is enough. Months is too much and a year without you. That would kill me. He begged while looking at me straight in the eye. Ang sabi ko sa sarili ko noon na kapag nagkita kami ulit at sinabi niyang mahal niya pero ako ay sabihin ko lahat ng nangyari sakin. Ang akala ko ay hindi niya ako hinanap pero bakit umabot ng ganito katagal? Bakit kailangan niya pa akong bigyan ng 1 taon para makapag-isip? Pwede niya naman akong kunin pabalik kasi ako gustong-gusto ko nang umuwi sa kanya, pero hindi pwede dahil nag-aalala ako sa reaksyon niya tungkol doon sa sulat ko. Ayokong dumating sa puntong ipagtabuyan niya ako, mahal ko si God at hanggang ngayon siya peren ang laman nito. Wala na ata akong ibang mamahalin pa bukod sa kanya. Gusto kong ipaghiganti si kuya sa gumawa nun sa kanya at magkaroon ng hastiya. Ang pagkamatay niya sa harap ko oo at sumama siya sa panginginap sakin pero hindi ko siya sinisisi roon. Hindi ko masisisi si kuya sa ginawa niyang iyon. Tiningnan ko sa mata si God saka ako ngumiting tumatango. Agad nitong naiintindihan ang ginawa ko sa kanya ako hinalikan sa labi, this time may halo na iyong pag-iingat. Tinugon ko ang halik niya una itong bumitaw saka kami ngumiti sa isa't isa. I'm going home, we're going home. Halos pabulong ko nang sinabi iyon. Tumango-tango ito saka hinalikan ang noo ko, napapikit ako at dinama ang labi, niyang lamapat sa noo ko. I love you so much. And I always will. Seryosong sabi niya habang nakatitig sa aking mga mata. I love you too, sabi ko rito. I'm going home to where I belong, no more secrets, no more regrets and no more pain. I will treasure every moment we will make, no more running. I am finally home.